Hello and good day everyone. And today ay gusto kong i-share sa inyo ang isa sa mga pinaka-paborito kong pagkain Pinoy sa atin sa Pilipinas, ang longganisa. Lalong-lalo na yung maraming garlic. Love na love ko talaga. At ang hirap makabili dito ng ready-made na longganisa, kaya sariling sikap tayo. Discarding Pinay tayo today. Kaya gagawa tayo today ng sariling sikap, sariling gawa, homemade longganisa. First sa ating mga ingredient ay ang ating ground pork. O diba? 1/4 lang siya. And then, itong gusto ko talaga na maraming garlic, kaya depende na sa inyo. Pero yung sa measurement ko dito ay 8 cloves of garlic. Diba? As in, gustong-gusto ko talaga siya. At pagkatapos niyan, di mawawala ang ating soy sauce. So, sa proper na measurement ay ilalagay ko sa description below. Ito naman yung iba gagamit ng vinegar, but sa akin gusto ko yung lemon juice. Yun yung gusto ko na malalasa sa aking longganisa. And then yung sugar. Normally, yung iba talaga maraming sugar ilalagay nila. Pero sa akin, yung katamtaman lang, yung sa panlasa ko lang. So, yung gamit ko dito ay 3 tablespoons lang na sugar. Matamis na siya para sa akin. Kung gusto naman ninyo na mas matamis, dagdagan ninyo kung ano yung gusto nyo na lasa, yung tamis. At di mawawala ang ating 1 teaspoon na asin. Kung gusto naman ninyo medyo salty, so dagdagan ninyo. Depende lang talaga sa inyo. Itong measurement na ito ay para sa akin or pwede din sa iba. Kasi yung asawa ko, yung kapatid ko, gustong-gusto din nila yung ganito na measurement, yung lasa. And then yung ating black pepper powder. And then ito yung dagdag lang. Optional lang ito ha. Pati yung ating black pepper, optional lang. So itong ating bell pepper powder ay 1 teaspoon. So kung gusto ninyo na wala, pwede din. Sa akin, gusto ko kasi na parang may medyo kulay, pero hindi naman yung super kulay. And then, ang importante sa lahat yung ating pang-wrap. So gamit ko dito yung cling, yung folie, tawag nila dito sa Germany at saka or sa France, tawag nila dito yung cling sa atin sa Pinas na mabibili natin sa mga malls or supermarket. Tapos i-cut lang natin siya na square or rectangle para pang-wrap natin sa ating longganisa. O diba? Ayan, ready na talaga. But then, wag nating kalimutan pala ang ating tubig. Importante na maglalagay tayo ng tubig. Ang tubig na nilagay ko dito, yung measurement niya ay 2 tablespoons lang na tubig. Pagkatapos ang ating cornstarch, di natin makakalimutan yan. So, ready na ang lahat-lahat na sangkap, kaya let's start na sa ating homemade longganisa na gamit natin ay karne ng baboy o yung ground pork natin. So, kukuha tayo ng ating bowl, tapos ilagay natin yung mga sangkap na. Unang-una yung ating ground pork, tapos isunod natin ang ating garlic. O diba? Mas masarap talaga para sa akin pag maraming garlic. And then ang ating soy sauce. As in, i-combine or i-mix lang natin lahat yung mga ingredient. Ayan, yung ating lemon. Tapos, isunod naman natin yung ating sunod na ingredient, ang ating asukal. O diba? As in, napakadali lang. Pag ma-ready mo na lahat, okay na okay lang. Diretso na talaga. Tapos, i-mix na lahat. So, ayan yung ating salt. Pagkatapos niyan ay isunod naman natin ang ating pepper powder. So optional lang itong pepper powder kasi kung gusto mga bata, hindi nila gusto yung maanghang, so pwede tanggalin natin. Tapos ito namang ating bell pepper powder, kung wala kayo, pwede kayo kukuha ng atsuete na powder or yung lagyan natin ng tubig. Pagkatapos niyan ay isunod na natin ang ating cornstarch. O ayan, napakadali lang talaga, napakadali. Tapos, ang ating ang ating tubig. Pagkatapos na ma-mix, malagay na lahat yan, ilagay na lahat yung ating mga ingredient, ay i-mix lang natin. Pwede gagamit tayo ng plastic gloves para i-press natin gamit ang ating kamay sa pag-mix. Yung sa akin naman, wala akong plastic gloves today. So, yung gamit ko ay yung tinidor at kutsara. Kutsara na impang-mix sa ating longganisa. Ayan lang, paulit-ulit lang talaga hanggang makita natin na super combine na talaga yung mga ingredient. As in, masasabi ko na napakadali lamang siya gawin at kayang-kaya pa sa budget kasi yung gamit natin dito 1/4 lang na ground pork. So,
Pag ready na yan, kukuha tayo ng 1 tablespoon na yung sa mix natin na longganisa. Tapos i-wrap natin yan siya. Ganyan lang, napakadali. Yung sa cellophane natin, tapos i-press, tapos parang i-spread natin ng konti para medyo tumaas. Para yung lumpia style, di ba? Para yung lumpia Shanghai or vegetable lumpia, ganyan lang. So ito yung ating first. Napakadali. Kung gusto naman ninyo na medyo malaki siya, wala namang problema. Pwede damihan ninyo paglagay 1 and 1/2 tablespoons or 2 tablespoons yung ilalagay natin na sa ating wrapper na cling wrapper or cellophane. Kung ano yung meron kayo dyan. Or yung iba nga, yung minsan nakagamit din ako ng yung pang baking na paper, baking paper. Pwede din siya kasi hindi siya magdikit yung ating na mix na longganisa. So ayan, napakadali lang. Ganito lang na proseso. Pakunti-kunti lang. Yung sa akin talaga 1 tablespoon ay okay na sa akin yung ilagay. Tamang-tama lang yung kainin para as in parang sarap talaga kainin. So ayan, napakadaling gawin. As in, pagbaguhan lang 1/4 lang muna yung gagamitin natin para hindi naman masayang kung may medyo palpak. Paulit-ulit lang talaga yan. So ayan, ito na yung last natin. As in, napakadali at ang can't wait na naiprito siya kasi ang sarap talaga nito, lalong-lalo na yung rice. Lagyan natin ng fried garlic sa taas. Ay, napakasarap talaga. Ayan lang. Napakadali talaga niya gawin. Ang napakasaya lang kasi pag this time kasi, pag hindi tayo makalabas, hindi tayo makapunta sa supermarket, ay walang imposible na makagawa tayo ng yung mga gusto nating pagkain. Kagaya ko dito sa France, ang hirap makahanap ng ganito. Kaya hahanap talaga tayo ng diskarte na kung saan makakain o makapagluto ng mga paborito nating pagkain. Or kagaya ko na paborito ko talaga itong longganisang lalo-lalo na sa umaga. So ayan, napakadali na recipe, napaka-yummy. At after nito, after na kumpleto or na ubos na natin yung ating mix kanina, ay ganito lang. Mag-ready na naman tayo ng mantika sa ating lutuan. Tapos yung ano ko talaga, yung style ko na magprito, hindi talaga siya yung direkta na mainit ka agad. Gustong-gusto ko yung medium heat lang siya, o di ba? Medium heat. So ayan, after nito na nabalot na natin siya lahat ay i-ano ko muna siya ng 1 to 2 hours sa ating refrigerator. Parang i-ano muna natin siya para ma-absorb talaga yung buong-buo yung ating mixture kanina. And after that, pwede na natin prituhin. So maghanda lang tayo ng ating lutuan again. And then lagyan ng ating mantika. Yung mantika ko dito, yung iba tubig, yung nilalagay nila. Sa akin, konti lang. Yung 1 tablespoon lang na mantika para na hindi lang siya para may konting parang prito-prito style. Pwede din siya tubig pero sa akin yung mantika. So ayan, nasa medium heat lang siya. Tapos ayan. Tapos kung naman, i-exchange naman natin siya hanggang sa maluto. Gusto ko yung dating ng ating longganisa na medyo may pagkasunog yung sa cover niya banda. Parang yung sa iba, medyo gusto nila na parang yung half-cook ang dating or yung tamang-tama lang. Yung sa akin, gusto ko na medyo may pagka black, hindi lang siya brown, kundi may pagka parang medyo konting sunog, para crunchy, pero hindi naman siya mapait. Yung alam mo talaga yung pag-combine sa pagluluto na parang may crunchy siya na kung saan medyo sunog na tamang-tama lang na juicy pa rin sa loob. O diba? Ayan lang, napakadaling gawin na walang imposible. This time, magagawa mo talaga pag i-follow mo lang yung instructions, tapos i-follow mo lang ang mga ingredients. Sana nagustuhan ninyo ang ating video for today na homemade longganisa. Napakasarap, napaka-yummy at walang katulad talaga ang pagkain at panlasang Pinoy. Ang ating pagkain sa Pilipinas ay napakasarap talaga.